Ito na po, nakuha na po natin itong tuyo. Subo ka ba ng kain ng tuyo sa Pinas? Ha? Wala pa daw. Ayan, subukan mo daw. Ito lang. Subok lang. Ha? Dali lang. Subukan mo. Ganun din mo lang kainin. Subok daw si Axel ng tuyo. Hello po mga kabayan. So ngayon, pupunta tayo dun sa kababayan nating Pilipino. Kararating niya lang dito ngayon ulit sa Greenland kasi nagbakasyon siya. Tumawag siya sa akin na mayroon daw siyang tuyo o bulad dyan sa Bisaya. Kasi Bisaya din yung barkada ko dito, friend ko dito sa Greenland. Sabi niya, bibigyan niya daw ako ng bulad or tuyo. So ngayon pupuntahan natin doon mga kabayan, kukunin natin. Kasi tagal na din tayong hindi nakatikim ng tuyo. Na-miss na din namin. At saka si Axel, nandun po siya sa kanyang classmate, sa bahay ng classmate niya. Hapon na po dito, alas 5, tapos na po yung pasok ko. Kaso, tumawag nga itong barkada ko na mayroon doon siyang tuyo at saka si Axel. Susuduin ko na lang siya dun sa bahay ng kanyang classmate. So tara, samahan nyo ako. Masungit yung panahon ngayon, no? At medyo masakit dahil napakalamig. Nasa minus 14 degrees yung lamig ngayon mga kaban, 14 degrees Celsius. So feels like mga minus 18. So napakalamig, napakasakit. Ngayon mga kabayan, paalis na po tayo. Papunta po tayo dun sa place ng aking barkada. So medyo may kalayuan lang dito. Siguro nasa 10 minutes mga kabayan siguro biyahe papunta dun. Ayun, so nandito na po mga kabayan, no? Ito na po, nakuha na po natin itong tuyo dito sa kasama ko pong Pilipino. So danggit ito at saka ano tong isa, hindi ko alam anong pangalan to, parang pinakas. So ito na po yung tuyo na binigay ng ating kababayan. Barkada ko ito mga kabayan, no? Close friend ko to dito sa Greenland.
Ito po, danggit ata ito mga kabayan. Ito po, yung prituin mo lang diretso kain, pati ulo. Yan, napakasarap nito. Ito pa naman yung gustong kainin ni Mrs. Matagal na kami naghanap online, kaso bihira lang kami makabili dito. Makabili kami dito kapag may mga kababayan tayong Pilipino na umuwi, tapos magbinta sila. Ayan. Pero ito, hindi ito bininta ng kasama kaibigan ko. Bago lang siya dating dito, nagbakasyon siya. Ito po, pinakas. Ayan, masarap ito mga kabayan. Mamaya, lutuin natin ito. So ngayon, pabalik tayo dun sa kuan. Kay Axel, kukunin natin siya. Ito yung view nila dito. Diyan po siya nakatira. Yan. So yung kaibigan ko mga kabayan, no, hindi lang ako nagbibideo kasi siya kasi yung tao na may privacy. At nakikita ko naman, friend kami sa Facebook, pero nakikita ko siya na hindi siya nagpo-post ng mukha niya, ng video na may mukha siya. Kadalasan video niya, nakatalikod siya, yung picture naka side view. Ayan. Kaya ako, alam ko talaga yung tao na ayaw niya yung mga social media na ipopost yung mukha niya. Kaya nakikiramdam ako dito mga kabayan, no? Kahit dito sa mga Pilipino, bihira lang po ako dito mag video na kasama sila kasi hindi ko alam kung gusto nila mag video or hindi. Kaya sa akin, okay lang sa akin kahit mag video ako na mag-isa about naman dito sa sarili kong binibideo eh. Pero pag may mga Pilipino na gusto sila mag-join, ayun, sinasama ko sila minsan sa Facebook, minsan sa YouTube. So tara mga kabayan, punta na po tayo. Puntahan ko si Axel, kukunin ko siya doon sa classmate niya sa bahay nila. Yan, puntahan na po natin si Axel mga kabayan, no? Malapit na po tayo. So dito tayo banda sa mga building mga kabayan, no? Na mga matataas. Yung tinitirhan pala ng classmate ni Axel na Pilipino, dito sila nakatira sa building na mataas. So medyo may kamahalan lang yung rent dito. At maganda din naman yan kapag marami kayo sa isang pamilya. Ito po sa left side po tayo. Dito po si Axel, oh. Yung building na yan na matataas. Pero dyan sa first floor yung classmate niya nakatira. So Bisaya din yun. Pareho lang sa amin na Bisaya. Markada ko yung papa niya. So dyan siya pumunta kasi wala namang kalaro din yung classmate niya. Siya lang din. Sila lang magkalaro dalawa. Nandiyan na ata sa itaas. Parking muna tayo. Nandito na ako sa baba. Si Axel? No. Si Axel kasi mga kabayan, no, pag sa bahay siya, wala na siya ibang kalaro doon. Pag lalabas naman siya, minsan mag-isa lang siya, kaya mini-message niya minsan yung si Sydney. Maglaro sila sa labas, mag-slide. Yun lang yung libangan niya. Kapag hindi niya makontak si Sydney, tapos hindi pinapayagan ng mama niya, yan, nasa loob lang yan sa ng bahay. Mas gusto kasi ni Axel yung maglaro sa labas. Problema, wala siyang kasama. Pag sa Pilipinas mga kabayan, bihira lang kami magkasama niya ni Axel sa loob ng bahay. Minsan, gabi na kami magkita niyan. Umaga. Pagising pa lang, nandun na yan sa barkada niya. Dami niyang barkada dun sa Pilipinas. Kaya madalas minumonitor namin yan. Pag dito, ito lang yung barkada niya dito, dalawa. Ito si Lucas. Itong Lucas, anak ito ng friend ko din dito na Bisaya din. Galing dito sila ng bakasyon. Kararating lang din nila. Ayan, medyo sabik pa sila sa isa't isa na mag-uusap. Dito kasi may computer si Lucas, kaya naglalaro silang dalawa. Si Axel kasi wala siyang computer. Doon sa bahay, akuan lang, laptop lang yung akuan lang gamit ni Axel, tablet lang, cellphone, yun lang. Hindi ko siya binilhan ng computer. Pero may plano ako bilhan ng computer, pero hindi pa ngayon. Kasi nag-iipon pa tayo, may pinaglalaanan pa ako kasi na pera dahil
ka dito? Masaya ka dito? Anong nilaro nyo? Ha? Computer, tingin lang. Computer? Ano na klaseng computer? Yung meron Mag-seatbelt ka mo, seatbelt. Ayan, seatbelt mo. Ha? Ipasok ko dito. Ipasok ko dito. Ipasok ko. Ayan. 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 So ayun, pauwi na kami mga kabayan ni Axel ng bahay. Anong ginawa niyo dun sa school? ano kami. Ha? Plus, pati ano. Plus? Pati drawing kami. Plus minus? Plus lang. Drawing. Tapos pumunta yung papa ni Axel doon. Ni Axel ni Lucas. Sinundo si Lucas doon. Tapos anong sabi? Sabi ni Lucas magpunta doon sa amin sa kanilang bahay. Magpunta sa kanilang bahay, niyaya ka niya. Oo. Tapos pagdating dito, anong kanyo? Nagkain kayo? Anong kinain nyo? Chicken. Tapos anong nilaro nyo dyan? Yung Roblox, hindi ka naman ako. Hindi ka naglaro? Bakit? Ano lang po, na parang na naman siguro yun yung ano. Basta hindi ko alam kung ano yung Tingin ka lang? kain. Basta hindi ko alam kung ano kanina yung sabi ko. Si Lucas naglaro? Wala. Mag-run. Nandyan yung papa niya? Nandyan na. Bago lang nag-run. Mama niya nandyan din. Oh, bago lang nag-run. Yung pagdating nyo kanina, nandun na din yung mama niya. Sabay lang sila. Sabay lang sila. Ipasok ko yung bukas. Malamig no? Masyadong malamig yung mga kabayan. Yung temperature ay minus 14 degrees Celsius. Kung mag-1 pa yung mga kabayan, feels like mga minus 20, 22 ganun. Kasi halos dudubli yan minsan yung lamig. Lalo na pag malakas hangin ganito. Pag sakay mo kanina ng bus, pagbaba mo dun sa may bus stop, mabilis lang yung bus dumating. Oh. Nauna ka ng bus to. Hindi ka na natagalan kanina. Pag maaga ka, no? Hindi ka na late sa school kanina. Si Axel siya na lang mag-isa kasi pumupunta ng school. So, umaga, sumasakay na siya ng bus. Gigising yan siya 6:30. Minsan alas 7 gigising yan alas 7. So alas 7 kakain pa siya, DBS pa yan eh. So 7:30 makaalis na siya ng bahay. So mga 7:40 nandyan na yan siya sa may bus stop. Lalakad pa kasi siya, siguro mga lalakarin niya 10 minutes or di aabot ng 10 minutes, 5 minutes lang doon sa may bus stop. Tapos pag sakay niya tuloy-tuloy na yun papunta ng school niya. Tapos bababa na siya doon sa may school niya banda. Kaso yung school niya paakyat pa. So kung nakikita ko sa video ko kung paano kami papasok, kasi natin ko siya minsan hindi. Kasi minimonitor ko din siya sa school. Yun, pagdating niya dun sa babaan ng bus stop, lalakad pa siya siguro mga 5 minutes din, 5 minutes. So pagdating niya naman dun sa school niya, aakyat pa siya dun sa first floor. Update lang yung pasok nila mula 8 hanggang 12:30. So uwi na sila 12:30. Pagkahapon wala na silang pasok dito. Ito lang dito sa Greenland. Axel, masaya ka dito sa Greenland? Ha? Saan gusto mo? Sa Pilipinas o dito? Dito. Dito daw gusto niya. Pero gusto mo magbakasyon sa Pinas? Gusto mo magbakasyon sa Pinas? Hindi. Yes daw, gusto niya magbakasyon. Saan mo gusto magbakasyon? Sa? Lakasan mo. Disneyland daw gusto ni Axel magbakasyon. O sige, pag makakuhan tayo dito sa YouTube, pag marami tayong viewers dito, punta tayo ng Disneyland. So sana maraming manood, no? Lalo na sa mga ads. So malaking tulong yon para sa amin mga kabayan. Si Axel gusto niya daw magbakasyon daw sa Pilipinas, pero ayaw niya daw muna sa Pilipinas magstay. Kasi nga sabi namin, pag sa Pinas na tayo, hindi tayo masyadong
bili ng kung anong gusto nyo kasi wala nga tayong ipon pa. So nandito na kami. Yan, so nandito na po kami mga kabayan. Papasok na po kami dito sa bahay. Pero aakyat pa kami ni Axel. Ito na po si Axel. At ngayon, dito na yan siya sa loob. Si Axel, dito na yan. Magkukulong na yan sa loob ng kwarto kasi napakalamig ngayon. So minus 14. Feels like minus 22 degrees Celsius. Grabe, napakalamig mga kabayan. So hindi na siya pwedeng lumabas. Dahil nga, yan, ganito yung panahon natin, no? Nag-snowstorm pa, lakas ng hangin. And pakyat kami dito ni Axel. Para makapagpahinga na din ako at makapagpahinga na din siya. So yung oras natin, no, alas 6, oh. Pero medyo may liwanag pa konti. Ayan. Ayan. So papasok na tayo. Napakasakit ng lamig. Sobrang lamig ngayon. Ayan. Kaya dito sa Greenland mga kabano, yung buhay namin dito ay kailangan mo talaga dito mayroon kang tiyaga. Kasi kung wala, naisipan mong umuwi ng Pilipinas. Dahil isipin mo ganito, naglalakad ka pero napakalamig. Tapos buong taon dito malamig. Gusto mong lumabas, hindi ka pwedeng tumagal sa labas dahil napakasakit ng lamig. So masarap pa sanang gumala yung ganitong panahon. Pero yun, wala tayong magagawa kundi pasok na lang tayo dito sa bahay. Ayan, so nandito na kami sa loob. Ayan, dito na kami sa loob ng bahay. May dala na tayong tuyo dito. Dito na po si Axel. Axel ba? Tingnan natin dito kung ano yung nangyari sa loob. Ah, Ano si Mama? ano nangyari sa kanya? Ha? Ano si Mama? Si Umaya. Tingnan lang, ayaw ian ang bubbles. Hihilak. Umiyak. Umiyak. Umaya, umiyak. Sinabihan na daw na huwag ganun yung bubbles. Ay. Huwag na umiyak ah. Hilam. Takot siya sa mama niya eh. Pero pag sa akin, Hilam. Pag iwan ni Mami na, Amaya, stop. Because it's not good. Don't cry. Just say, sorry, Mommy. I will not do it again. tell mommy sorry. Ingon, sorry na kay Mami. Stand up. What did you say? Sorry. Ulit. Kusog. Sorry, Mommy. Sorry to Maya. No, ha? Sorry na. No, hibi, Maya. Because Mommy not follow you. Umiyak si Umaya kasi pinagalitan lang siya mga kabayan, no? Umiyak agad. Because that's not good. Pero nung kanina wala pa ako dito, hindi siya umiyak. Because Pag napagalitan kasi siya tapos malaman niya nandito ako, umiiyak siya kasi alam niyang ako hindi kasi ako pumapalo sa kanya, hindi din ako nagagalit pa. Pero si Mrs. yung nagdidisiplina sa kanya, takot sa kay Mrs. Hinto yan siya sa pag-iyak. Hinto din niya sa pagsigaw-sigaw. Pero ako minsan pinapagalitan ko siya. Pero bihira lang. Kaya medyo komportable siya sa akin. Medyo lumalaki yung ulo ng bata pag hindi mo siya madisiplina ng maayos. Kaya kapag ganyang mga edad, disiplinahin mo na. Ito si Axel, ganito din to dati. Pasaway din to dati eh. Si Axel. Grabe din to dati. Pero hindi to si Axel. Pag paluin mo to, mag-iyak lang to. Hindi to magsagot-sagot. Yan si Maya. Ano yung bata pa kasi hindi niya pa alam ba. So dapat pag ganyang mga edad, matrain mo na siya na mali yung ginagawa niya. Kasi pag malaki na mga kabayan tapos disiplinahin mo pa, nako, mahirapan ka na. Pag ganyang mga edad pa lang, mga 3 years old yan, makakaintindi na yan. Sabihan mo lang na mali yung ginagawa niya. Huwag mong itolerate kasi pag natolerate mo yan mga kabayan, mahirapan ka pag laki. Sa akin naman, wala siya, yung hilig siya magpakampi sa akin kapag paluin siya ng mama niya, tatakbo yan sa akin. Yan, malakas yung iyak niya basta ako. Pero pag nandyan yung mama niya, pag wala ako, hindi naman umiiyak yan. Tahimik lang yan siya. Ganito na lang kami sa loob ng bahay kasi malamig sa labas. Hindi pwedeng lumabas para maglaro, pumasyal, kumain ng mga fast food.
Para gaya sa atin, pwede pang kumain sa labas kahit anong oras, 24 hours eh. Ito, mayroon tayong pa siomay, sobra kanina. Kain po tayo mga kabayan. Yan si Axel oh. Pag nandito sa bayan, pag hindi nakapag-computer, hindi nakapag-tablet yan, ganyan na siya. Talon-talon, takbo. Naman, pero hindi man ay Si Amaya naman, what happened to you? What happened, Amaya? Napagalitan siya, umiyak lang. Mabilis umiyak. Pero takot siya sa mama niya eh. Pag napagalitan siya, takot siya. Ito pala yung binigay ng kasama ko. Kasama kaibigan ko. Salamat sa tuyo nito. Makakatikim na naman kami ng tuyo kasi matagal-tagal na din hindi kami nakakain nung dumating kami. Mag-isang taon na din mga bayan. Kasi dumating kami dito May. Yan, ito. Sarap to na tuyo. Pinakas. Yan. So binigyan tayo. So dito may mga kaibigan naman ako dito na mga Filipino din. Pero bihira lang ako mag-video. Isama sila sa content. Ayan, kasi yung mga kaibigan ko dito, yung iba may kuwan lang. Secret ko si Maya. Kailangan ng privacy, respeto tayo natin sila kasi hindi naman lahat kasi dito mga kabayan, no? Sa social media kasi sa bilang vlogger, kaya po ako kasi isang vlogger, content creator, marunong ako makiramdam or pinakikiramdaman ko muna yung tao kapag gusto ba nila magpa-video o kilang ba sa kanila maisama sila sa video. Pero pag hindi mga kabayan, medyo mahirap yon isama mo sila sa video. Actually dito mga kabayan sa Greenland, halos lahat dito mafe-feel ko naman sa mga kababayan ko dito na gusto nila yung content ko kasi pag pumunta ako ng mga store, supermarket, nakikita nila ako, sabi nila, "Oy, Pinoy in Greenland, kabayan." Ganun sila. Pero pag may ibang Pilipino din dito na hindi na mamansin, sa akin okay lang, hindi naman big deal yung hindi tayo pansinin kasi kaya nga gaya na sabi ko, yung tao, iba-iba talaga ng ugali, iba-iba ng kinalakihan, iba-iba ng gusto. Hindi natin alam kung hindi lang nila tayo nakilala o hindi nila tayo nakita, hindi nila alam na Pilipino pala tayo, so mailang sila magpansin. Kasi dito yung Pilipino Greenlandic may pagkawig sila. Yan. So huwag tayong magalit kung tayo po ay hindi napansin ng kapwa natin Pilipino, kabayan. So huwag tayong magalit kasi hindi natin alam kung ano yung sitwasyon nila. Kung nakita ba nila tayo or hindi pala tayo na lang nakita. Or ayaw lang nila talaga mamansin. Sakit ha? Maglalaro sila. Ito po, mangga. Kain po tayo mga kabayan. Hindi ko lang kung anong mangga to. Pero hindi siya maasim. Para lang siyang apple. Mangga apple ata yun sa atin to eh. Naglalaro sila. Wala na talaga kaming kuwan dito. Wala na kaming kapitbahay dito na makausap. Ayan. Kain ka ma? Chili to, chili. Sausaw na kami. Kain pa tayo. Harap. Ang tamis. Nakakamiss na din yung pagkain sa Pilipinas mga kabayan, no? Mayroon naman dito nabipiling mangga, pero ito ay hindi dito sa Greenland to. Bali, export lang to, ay import. Halos lahat ng pagkain dito, import. Harap. Ang kaan na ako mo to. Perfume. Ang tamis. No reaction. No reaction. Sarap Axel. Asin na lang. Ay, nahulog. Log. No reaction. Masarap. Masarap to sa asin. No reaction. Ay. Axel. Pasok kayo may tao dyan. Ano yun? Okay na yung mood niya. Dito yung namumula kasi habit niya talaga gano'n ganunin niya.
Kahit sinasabihan namin na wag, tapos lagyan namin ng yung kuan, pampa-dry. Kaso yun, basa pa rin kasi madal. Kaya ganun yun talaga. Ayan, so nagprito na ng tuyo si Mrs. So sana hindi magreklamo yung kapitbahay namin na mga ngamoy kami dito. Ito si Axel. Nagugas siya ng plato. Okay lang si Axel, magugas plato? Okay lang. Ayan yan, para matuto ka na ng gawaing bahay. Paminsan-minsan lang naman namin to inutusan si Axel. Hindi naman kadakain siya maghugas. At least, matuto siya ng gawaing bahay kung paano maghugas ng plato. Ito na po yung tuyo. Ayan, yung tuyo na yan ay makain niya lahat. Pati ulo, pati mata, pati buntot. Yan, napakasarap yan. Yan, crispy kasi yan mga kabayan. Yan. Ano yan man? Danggit? Danggit ko to. Danggit na yan. Or sapsap. Sapsap. Sapsap mo. Sapsap. Hindi yan sapsap. Maliit yung sapsap. Parang danggit yan eh. Yan o. Danggit tayo na nga eh. Danggit ata yan. Masarap yan. Ilandal namin yung exhaust. Tapos binuksan namin dito yung bintana para yung hangin papasok siya. Tapos para ma-minimize lang yung amoy ba. Yan. Kasi baka magreklamo yung kapitbahay namin. Pero dati nagluto naman kami dito ng tuyo. Wala naman nagreklamo. Ayan po siya. Ayan. Sarap. Nakakagutom. Danggit yung bahaw ba? Tapos ito naman yung pirit yan sa atin eh. Tuna? Tuna. Ngayon, tuna man pa rin yan. Tuna. Pirit, tuna man yan. Kind of tuna. Pwede yan sabaw. Barilis ba nga na? Di ba barilis mga tuna man na? Oh, barilis yan. Yung tuna na. Tuna pa rin yan. Kind of tuna yan. Ito mo sa natin. Yan, pirtuhin mo na. Tapos sabawan? Sabawan ni Mrs. Yan. Pero ito frozen to. Yan. So yung tuyo namin, tinago pa namin sa cabinet para hindi talaga siya mga amoy. Yan pa siya. Oh. Napakasarap po kainin. Dito sa Greenland, makambira na kami dito makakain ng tuyo. Makakain kami ng tuyo dito kapag galing kami ng bakasyon. Pagdating namin dito, puro tuyo yung dala namin. Or mabigyan kami gaya nito. May kaibigan kami na nagbakasyon tapos bibigyan kami ng tuyo. Yun na kami makakain kasi dito. Wala po siyang tinda ng mga tuyo po sa Asian store. Wala po. Mayroong nagbibinta dito, online siya. Yung mga nagbabakasyon, nagbibinta sila pagdating dito. Yun lang, paminsan-minsan. Pero bihira lang yun na magbinta sila dito. Yan, kasi napakamahal kasi ng bagahe pag papunta dito. Nilagay ni Axel yung hinugasan niya na plato. Tapos ito po yung aming ihalo sa isda. Malunggay. Pero frozen siya. Ayan. So okay lang yan kahit frozen. Patunawin muna namin yan. Paila ni Axel yung plato para patulo muna. Wala kasi kaming dishwasher dito, so hindi din kami sanay gumamit dishwasher. Manual lang talaga kami. Pag marami na yan, pwede siguro dishwasher. So, ilan lang naman yung bakante namin na plato dito at 4 lang kami. Ito yung partner namin na may sardinas, itlog. Tapos ito na po yung tuyo natin. Yan. Yung gamot lang sa kuwan ba. Tapos na? Wow, very good. Subok daw si Axel ng tuyo. Hindi ka ba nakakain ng tuyo sa Pinas? Ha? Hindi? Hindi ako. Hindi siya nasanay ng tuyo. Hindi ba makakuha yung lasa? Yan. Sa Pinas kasi yung pagkain nito, kuwan lang eh. Itlog, gulay, yan, sabaw. Hindi kasi namin to pinapakuha ng tuyo sa Pinas dahil sa kuwan, yung maalat. Hindi mo kuha yung lasa? Yan, hindi siya. Ha? Alam. Pero amoy. Okay lang sa'yo yung amoy? Naalatan daw siya. Hindi man to maalat. Yan mo. Subukan mo daw. Ikaw. Hindi, hindi siya magana ng tuyo. Hindi siya nasanay. Ganyan talaga makaban mo. Pag sa bata pa kasi hindi nasanay ng tuyo. Kasi ulam nito itlog, isda, yan lang. Hindi namin pinapakain ng tuyo dun sa Pinas dati kasi sa kuwan ba yung maalat. Kaya siguro hindi ako yung lasa. So hindi ko alam si Axel kung nakasubok na ba siya ng tuyo sa Pilipinas. Nakasubok ka ba ng kain ng tuyo sa Pinas? Ha? Wala pa daw. Ayan, subukan mo daw. Ito lang. Subok lang. Ha? Dali lang. Subukan mo. Ganun. Hindi mo lang kainin. Bakit sa'yo man ako isa? Ngayon nga. Subukan mo nga ngayon. Ha? Hindi. Ganun lang. Alam.
Ayaw na ni Axel sumubok ng tuyo. So, iba talaga mga kabayan. Ayan si Amaya. Wait, just wait. Yan, iba talaga pagka hindi mo nakasanayan yung pagkain. So, subukan natin kasi sabi niya maalat daw. Just wait. One second. Papa, Hindi naman maalat. Masarap, parang chicharon lang siya. chicken. Chicken. Ito po. Pwede mo ito makain na. Ice. Peace. Nagkamis nitong tuyo. Hindi ko alam kung anong klase ito. Dami. Sa amin dati kasi tilapia. Bakit ulo? Doon ka sa school good mo. Parang ano good mo. Parang ano good sila. Wow! Okay. May namasakit ka yung kadugo dito. May kanong ulo. May ano. Kadalasan pagkain sa hirap. Ano doon? Itong number 1 talaga yung tuyo, yung pagkain dati na ulam. Minsan mag-aaway pa kami dati sa ulo na bulad lang. Pero ngayon, hindi ko lang alam, may mga kumakain man naman ng tuyo ngayon ng mga bata. Pero hindi nakadalasan kagaya dati. Kasi mas mahirap kasi yung buhay dati. Kaya ibang-iba na ngayon sa dati. Kasi ito, tuyo mga kabay, pag hindi ka talaga sanay kumain ito, pag malaki ka na, mabaho na para sa'yo. Tayo, sanay kasi tayo sa kasi ito yung mura dati na pagkain. Ayan. Nahanap natin. Sila dito mga lokal, simple. Ayaw nilang ganitong amoy kasi hindi naman sila sanay. Pero kung lumaki din sila sa atin, yun, nahanap-hanapin din nila. Kaya si Axel hindi siya sanay, hindi niya kon yung lasa. Kasi hindi siya nasanay na pinapakain ng tuyo yung maliit pa eh. Kasi hindi naman kasi maganda talaga yung tuyo mga kabayan pag palaging tuyo yung ulam mo. Tapos yung sakit nito, yung TI. Pwede ba prito isda? Kumakain ba si Axel prito isda? Yum, sarap. Pag nakain talaga pag may tuyo. Ini saan? Really great sounds. Really great sounds. Kain po. Really good. Lapit na maubos eh. Kami lang kumakain ni Mrs. Dalawa. Tuyo. Kung walang tuyo siguro baka sarapan ako maubos no. Ang palasa kasi itong tuyo. Mayroon pang konting kanin. Isa lang. Gusto mo? Sige daw ba? Patikim daw? Hindi nasanay si Axel, no? Iba talaga yung panahon natin dati kaysa ngayon. Yung mga panahon namin dati. Kasi mga kabayan, kung mayroon lang ulam dati, may mabili lang kami na ulam, bakit hindi kami bibili ng mga manok, di ba? Mga manok, mga karne, mga sasarap na ulam. Yun lang kasi yung binibili ng papa ko, yung bulad or tuyo. Kasi mura lang siya, tapos makatipid na, tapos masarap na para sa amin yung tuyo. Kasi wala nang ibang choice kaysa mag-ulam kami ng suka tsaka asin. Ubos mga kabayan. Dati yung tinuturo ng lola ko, dapat walang maiwan dito na kahit isang butil ng kanin. Kasi pag mayroon mga kabayan, paubos yun. Kasi grasya daw yun. Hindi daw dami yung bigas or yung kanin kung hindi nag-umpisa sa isa. Minsan may time nga na kinukuhan ko mga kabayan. Nililinis ko talaga ng dila. Ganyan, no? Yan. Dati kahit isang beses lang na butil, pag makita ng lola ko, ipakain talaga sa'yo. Ubusin mo yan. Hindi ka pwede magsayang ng sobra yung kanin mo, hindi mo ubusin. Ako, magtiis ka, kahit busog ka, ubusin mo. Kaya dapat pag magkuha ako dati, kuha lang, kunti-kunti lang. Pag busog na ako, yun, tigil na ako. Yung ganito, yung sa may mga mesa na nahulog, nang ipakain na ng lola ko.
Kaya iniingatan namin dati na mahulog yung kanin sa mesa o sa ilalim ng semento. Kasi pag nahulog yung mga kabayan, ako, lagot na sa lula. Mag-strict to kasi dati. Busog na mga kabayan. Salamat Lord. Tapos na tayo kumain. Dito na naman tayo sa hugas plato. So hugasan natin ito. Huwag natin paabutin ng bukas kasi pag naabutan kasi ng bukas, titigas na yung mga kanin at saka mga ngamoy na mga kabayan, yung pinagkainan natin lalo na pag may tuyo. Yan. Hugasan na natin ito para mawala yung amoy dito ng tuyo.